Ginoo, kinsay makasulod sa iyang balaang templo, kinsa nga maayong binuhatan og putlig hunahuna, siya nga wala magsimbag Dios-Dios ug dili manumpag baka. In Salmo 51 verse 10 to 11, ingon pud siya, putliya o Dios ang akong kasing-kasing ug hatagi akong bag-o ug masinungtanong espiritu. Ayaw ako isalikway ug ayaw ipahilayo kanako ang imong Espiritu Santo. Dani nga kuan is kinahanglan ang saktong kasing-kasing. O di ba na dadto nga kuan sa atong gibasa sa Genesis na ay consequences. Sa dihang wala na sakto og posisyon ang kasing-kasing ni Adan ug Eva sa pagtuman sa sugo sa Dios, mao ra gid tong gibawal. Pero na sipiyan paghihapon. Gusto sa kaaway nga gubaon ang plano sa Dios sa tao. Moto nga wala sila nakapabilin sa himaya sa Dios. Kay nisumpak man sila sa Dios. Ikaduha, sakto nga tao, right people. Adunay mga tao nga giandam sa Dios aron atong makauban ug mahimong kaabag sa pagkinabuhi niini kalibutan. Adunay usay mga tao nga mga dala kanato palayo sa presensya sa Dios. Gimanduan kita nga dili makigyugo uban kanila. Dili tanan tawo kanang atong kahugoy-hugoy. Nagiri mga saktong tawo nga atong pilion nga ikauban-uban. Tungod kay dili tanan tawo maghatag natong mayong impluwensya sa kinabuhi. Lahi matag mga mindset baya, lahi tag mga prinsipyo. So, pilion gid nato ang tawo nga atong kaubanon. Magsigit ang uban-uban sa mga bisyuso, kadugayan, mataktan di ka. Bisan pag maingon ka nga, alhi, isugog espiritu. Kung magsigi ka magikuban na nila, kadugayan, ikaw mataktan. Ay kaya pag-ingon nga, isog na ka. Isog ikag espiritu. Kaya nga no, bad company corrupts good character. Ay kaya pahiro-hiro diya nga. Wan di ko espiritu, di ko matakda nila. Pero kung kada sige hindi mo sila uban-ubanon. Natugayan ang ilang mga prinsipyo, ang ilang mga mindset. Makaingon din ka nga, kapitaw ka. Ay mga sitwasyon kailan na, may influensyahan ka. Ay imong kuan prinsipyo is ka na, masayo, kuan man dayon na, nabi uban nga. Bisan mao ni prinsipyo, nagtugan na mao niya ang insakto. Pero pag matunggan po nimo ilang side niya, i-explain po nila, i-expound po nila nga, mao na ilang rason, ina na mo, ngayon sa nga, ay tuod ba? Wala sa tugagon na nga anggol. Di ba ang imong prinsipyo, miski, stick ka na to, pero rin nakadungog mga sa ilang idea po nga, ito saan mo naman po dahil kuno nga ilan ha? Di ba? Ang imong prinsipyo, kung diligig ka ka ng kuwan bitaw, sige paminaw, bantayonon po din yung kinsay ato sige paminawon. Kinsay sige na to tanawon. Bantayonon kis nanan kingano dili na ng tao good influence sa imuha. Tapos na yung mga prinsipyo nga imuha, mao ni mong prinsipyo, so kahit yung prinsipyo. Same sa ikahitabo karon nga, murag gusto na i-impose ka bitaw sa LGBTQ nga i-accept sila. Kaysa kuan po lagi kuno na, inabot kuno nga kuan. Pero, makaingon ka nga, wala may sulti sa Biblia ba eh? Ibutang lagi dito, Genesis 1:27, Musa, ibuhat sa Diyos ang tao, sama sa iyang dagwa ay ibuhat niya babae o lalaki, sama sa iyang dagwa. Moro dito. Pero kung maminaw ka sa mga kuwan karon argumento sa online, makaingon ka nga, napod dahil sila kuwan. Napod sila kanang punto. Mga mamili ka nga, ito mo po sila, napod sila ikon po baya, namin ikon baya, dapat baya, kaya inanha. Ang kabali na sa atong prinsipyo, tungod kay, ang atong yuban-uban, dili gustuhan nun. Dili ta, uyon ang espiritu. Kay, ang ilang pagsabot, namang payuban na, wala kabalos ka matuuran, na ikaw man kabalos ka matuuran, kung sige kag, tanan bitong sabay-sabay sa ila, mabot gid ang punto nga maapil ka dili na kakabantay usay dili ta kabantay nga takdan na ta sa batasan. Alma ra kay kada chill ra kay kasi giguban-uban sa mga ulitan.
Sugayan. Naapil ka kaulitan. Yan po usahay dito na bitaw positive kay mindset. Positive kay mindset niya. Sige kag pasahan, sige kag istoryahan sa kana bitong chismis. Sige kag istoryahan share sa mga nasuko siya sa laing tao, i-share sa imuha. Na ikaw pud kay naka-kuan pud ka sa iya, naka-feel ka sa iyang pain. O naulit pud ka sa tao, bisag wala ka kuan sa iyang kuan gyud sila ra tuluhan nag-argue. O naapil na ka kay o di bis kay katong tao wala gibuhat sa imo, pero tungod kay sige ka kaistoryahan ug sayo bahin kaniya. Sige ra kato ra nga part bitaw mo sige kadunggan nga sayo si kuan niya na mo ginagiyag kung gikuan. Kadugayan at ulit na ka sa tao. Naapil na ka. Naulit na ka sa iyo, pero wala siya gibuhat sa imo ha. Pero sa sige mo kadunggan nga sayo, sige sa imo nga. Bitsa sa batasan lagi kay gikuan ko na niya nga. Kaya experience ko na nabi nga sige may kadungog nga. Hindi ka laog si kuan lagi di pangatag niya nga. Kami nag-istoryahan na ulit pa. Pero siya namigo na sila duha. Pag-aingon ko, ay na lang siguro pag-share kay murag kami, wako kamukon niya, ikaw nag-amigo na mo. Na ako, naulit pa niya. Inanami ito ang senaryo nga. Sus, dilig mo din ang nga, tanan ang istorya itong paminawon. Kay, agka, apiktuhan ta. Kamot na ganap itong mahilig ka o ganap itong sani ka nang absorb sa mga problema sa uban. Bantayunon siya. Kaya nga no, ikaw naman ino nagka-problema ka-stress sa tanan. Ang nag-istorya sa imo kay okay ra dito, pero ikaw din kay mo naggidibdib. So nay mga saktong tao nga atong kaubanon og pilion nga ikauban. In 1 Corinthians 5 verse 9 to 13 taas kini siya. Sa sulat nga gipadala ko kaninyo, sultihan ko kamo nga dili magigugoy-hugoy sa mga tao nga makihilawason. Ang ipasabot ko dili ang mga kalibutanon nga nagbuhat og malaway o mga hakog o malabason sa balawod o nagsimba sa mga Diyos-Diyos. Kay kinahanglan man gayud nga sa hingpit mogawas kamo sa kalibutan aron paglikay kanila. Ang buot kong ipasabot mao nga dili kamo makigugoy-hugoy sa usa ka tawo nga nag-angkon nga siya Kristohanon apan na makihilawason o hakog o nagsimba sa mga Diyos-Diyos o nagtigbutang-butang o palahubog o kawatan. Likay bisan ang pagkiksalo sa maong tao. 12 to 13. Hinoon dili ko katungdanan ang paghukom sa mga tagagawas. Ang Diyos mao'y maghukom kanila. Apan dili ba angay ninyong hukman ang inyong kaugalingong mga sakop? Sumala sa giingon sa kasulatan, papahawaa sa inyong pundok ang tao nga dautan. Amen. Ang buti pasabot na nga, dili daw itong mga tao nga nasa gawas, katuwa pa nakaila sa Diyos, kay morag normal na nasa ila. Ang bantayon nun kining atong mga kaubanan nato nga mga Kristohanon nga wala gihapon na usaw ang kinaiyahan. Even kita atong kaugalingon, atong panulinon. Na bantayon nun kay basig sigitan pamansin sa uban batasan sa atong uban Kristohanon ba nga ana siya dugay na gina siya nagsimba wa ginausab. Batasan mura man gihapon. Hakog man gyapon kistaran. No. Usahay kita po sa itong kaugalingon, kailangan natin i-check na, Lord, nama ba na ko ang bunga sa balang espiritu? Basig na kurap na akong good character na niya. Usahay na nata, sabot na bitaw, mayo man natong tumong sa ang bitaw natay mayong tumong, apa na atong approach moral. Pag bitaw kayo, panang offensive, ra ka ng anong buwan, bitaw ka na sinigdani, mag-harsh na kayo ang way ba? Na usahay na yun, hindi na tumalik kayan. Even ako, aminado ko na kay dili ko tanto buutan. Usahay, nagtip sa kong dila, usahay. Wala akong bantayan, usahay, kay basig, nasobraan na sa kuba. Na, bisan tuod na ako sa insakto, pero akong pamagi sa akong pinulungan ba, dili na din siya okay, dili din maayo ng approach. Na usahay ito ang bantay ko, na pag maulit ko, mahilom na lang ko. Kaya nga no, ang tulong akong isulti, tuod, kana bitong natas kaulit, gusto bitaw makapasakit, makapanimalo sa uban. Tungod sa itong kaulit bitaw, makainsulto ta o makabuhit ng istorya nga dili. O
unta angay. Ya pag mapuhian na nato dili naraban nato na mabawi. Masakit ra ba ning pulong? Sa ako lang bitaw masakit ang pulong. Kaysa kanang dabatan bitaw mabisikal. Masakit ang pulong ay tuhok na sa akong kasing-kasing. Pero na ang wala. Pero grasya ra sa kita Ginoo nga sa diyang mag-apod ang Lord ayo ako. Dili maayo akong gibati. Dili maayo nga akong kuan sa iyaha. Kasi sa Ginoo wala biya isa. Marang dili gid nato ingnon nga sakto na ko. Mo gini ato gini susigong permitting na man kung na may mga argumento na mga sitwasyon nga murag na mga dili bitaw na mga panong sumpaki or unsa dili ginato bilib sa to kasi katawo nga ay ikaw ang hinungdan nga nag-away ta ay grabe mga ika usahay pud kita dili na kay sila ang sayo kita pud na ay sayo ato nang hinungduman sa kanunay. Tapos lingon din yung Bible kita, warningan kita nga. Ang kadang-kadang ng mga tao, nga bisan nakabalos na matuuran, apan, murang ginatuis bitaw, wala na po ginabuhan ang kuwan. Mas even ko nang makiksalo sa usa ka pananan. Kayo mo ba nga, grabe gini siya nga kuwan na grabe ang iyang impact ba? Gamay ron tayo siya nga kuwan, pero gamay, tako ang iyang impact sa iyong ginabuhi. Kaya usay, hindi na ito niyo mabantayan. Na-adapt na din nato ang dili maayo nga kasi kanang binuhatan or kanang itong karakter na to ba usay kay na nako dali ko influensyahan nga ayan na din ako mabantayan nga hindi naman dahil mao ang prinsipyo sa Ginoo masabot na bitong about sa financial ikaw ba dili magtingho dato dali kasi wala nagtingho kwarta dire. Kita magkita na, di ba? Nangarbaho galit ka, nag-negosyo, sama na diya kay aron ta, maka-income. Pero kung masubraan sa ta, bantayonon siya. May pulansahan, taong dili mayo ba ng mga pamagi, aron lang maka-income, makapanglimpong ta sa tao, makakuantay na nabitaw ang mga prinsipyo, mga malintanan na ito bitaw nga, uy, di na yung mga prinsipyo na Ginoo. Manipong kuwan, masahay, hindi bitaw, nandun lang yata ni sa Cagayan kanang sa hugot ba na kanang gawa sa mga prutasan hugot ba na or sa asa ba ito dapat nga ang ilang timbangan grabe gid kuno kalimpungan halos tag isa ka kuan ang kulang isa ka kilo ang kulang na nakabalo ko na kay naman to'y kanang higa kanang pagmangkot dyan na taga dito ba mo gid ay nang laro sa gawas na mamalik ka prutas gawas sa merkado grabe gid kuno kalimpungan mga timbangan adi man ang timbangan ng timbangan ang tao man. O diba? Inanabi daw nga tinguha taong mga butang na dili na mayo nga itong pamaagi. Bantayunon siya. Kay Kristohano naman ta. So sa ginagmay nga butang atong susigon nga, Lord, nakalamang ba ko na isang mong isig ka tao? Or nakapanglimbong ba ko? Nakapamakat ba ko? Sa ato yung mga Kristohano na ginabuhi, more on self-reflection ka. Padaygan ta sa Dios more on self-reflection kay usahay kay ginatudlo nato ning akin nga pulong para dili kadto niya maigog gid siya kadto. Na ikaw ay naka-receive sa pulong so na yung portion nimo. Ato ginatukiyon niya para na sa imo, dili na para sa iya. Kung naman sa portion mayo, pero naagi kay portion kay ikaw nakadawat sa pulong. In 2 Corinthians 6 Mention 3 verse 14 to 15 ayaw mo paghihimusa sa mga dili magtotoo. Kay dili gayon magkasinabot ang matarong ug ang lautan o ang ambitanay ang kahayag ug ang kamit-ngit. Dili gayon magkauyon si Kristo ug si Bilial. Kay managsama bagod ang magtotoo ug dili magtotoo. Di ba dili nagi segregation. Ay segregation sa magtotoo dili magtotoo. So, kung naay mga gikuha sa Ginoo sa imong kinabuhi ng mga tao, trabaho o unsa na nga sitwasyon sa imong kinabuhi na katuyuan ng Diyos. Sa iyo sa nitabo ni Pablo ni Silas, buwag silang duha. Ang palayan nilang ministry, pero nagbuwag sila kaya ano, lahat sila prinsipyo. Kani si Pablo kay medyo following the rules man strict man siya magabot sa kuan. So na yung mga sitwasyon ginawa gid tayo mga prinsipyo no nga pag gani siya maluluyon, gani siya, oy medyo kuan gini siya.
Kung sa iyang prinsipyo, hindi na mabali. Ay, uwan, mahilig ko, consider. O dili ba yung kinatanan, di ba? Maski ako, dili ko kuha ng kuha na bitong, dili ko ka ng kuha sa consider yun. Mga lalahi, matag mga pamatasan. Pero usara ang presensya sa Diyos niya atong nasa tuwang sulod. So, dapat magkahiusan ta sa Espiritu. Ikatulo, sakto nga lugar or right place. Adunay mga lugar dingin gandam sa Dios para kanato. Dili ta ng lugar niini kalibutan na ang pwede natong atuan. Nay mga restriction gyapon diay. Si Jonas nga nahiagom sa daghang kalisdanan tungod kay gusto siya moadto sa usa ka lugar. Wala giplano sa Dios para kaniya. In Jonas 1 verse 4, ay, nawala na. Check lang yun. Jonas 1, versikulo 1 to 4. Pasang adlaw niya na ang ginumingon kag Jonas nga anak ni Amitay. Lakaw ngadto sa dagong syudad sa Ninive o padlunga ang katawhan dito kay nasayran ko nga hilabihan sila kadautan. Apan inay moadto si Jonas sa Ninive, may madulong hinuon siya sa Tarsis. Miadto siya sa Mupa o dito may barko nga paingon sa Tarsis, may bayad siya sa iyang flete o misakay siya aron nga hilayo sa Ginoo. Apan ang Ginoo nagpadala og bunos. Kusog kini kayo nga tungod niini na miligro nga maguba ang barko. Nay mga lugar nga dili batuan sa Ginoo sa ato. Dili tanang lugar applicable para sa Kristohanon. Labi na mga young people. Siguro aware mo nga ang diskuhan, dili na wala gid ang presensya sa Dios. Pero muna'y bilig karon. Agingog ko nga sa tanang disco bitaw nga sige ko dili ka upload na nay mo ay gubot pero ano di magid walaon. Nga may hinungdan sa gubot. Okay mo sila nga minaw kuno. Pero namin lain nga pamaagi. Kaya amo lang gabi bitaw sus Ginoo ko. Dili ka kangulatahan ay katunggaban. Agagulbaan ta. Samot na kaya kong bana, ag-duty po abin ng CPO. Ginoo ka, buling ka ang kadugo, kalibay ka lugar. Agagulbaan ka, pero kayo ko nga, naman siguro lang mga agi. Nagabi na sa mga kanap itong kabatanunan, agaw-silbaran, ginako nga to, sa ngit-ngit, ito na ng Paris-Paris. Dili siya good place, dili siya right place. As a Christian, dili ta angay mo doon dyan na malapit. Tungod kay wala gid ang presensya sa Dios. Nay mga manapoy mga kanang sa lugar sa ato ang mga Kristohanon nga gusto tay bato sa Dios pero di butag adto. Diba? Oh, nay, paras ni Jonas bitaw gisugo sa batog ni Ninive kay ipamadlong mga tao. Lisipat din na siya dito sa Tarsis. Ang intake nakabandamay Panginoon siya. Usahay, inanatang Kristohan nun. Ay, atuwa si Juan dito, minangalang to sa mong tabang. Aw niya na, Lord, kay busy pa ko. Imbis yung matabang pa to siya, wala lang hinoon, gawang manyan to. Usahay po, kita. Bato sa Ginoo sa panahon sa tingsimba, sa simbahan. Pero usahay, dilitag ato sa simbahan. Diba? Natayuban nga, priorities. Ato ni mga panahon nga si Apostol Pablo ang iyang grupo kaduha gibadlong sa espiritu nga dili madto sa mga lugar nga wala giandam sa Dios para kanila. Hinuon gigiyahan sila sa saktong lugar nga pinaagi sa usa ka panan-awon. Kabataya ang Ginoong Dios kung angay batang madto dal nga lugar or dili. Nay mga sitwasyon sa atong kinabuhi nga example, kakita normal naman din sa tao o sa mga Pilipino nga mag-desire o indot nga kinabuhi. Wala ang uban o abroad na lang. For the sake nga, mayo ang kahintang sa pamilya. Pero before na today, natunang ato ng panang tinuhakon, nangin siya na dito sa Ginoo. Kung patuloy pa kita dito. Same sa katong story ni Pastor Vic bitaw nga, mularga na ang taas siya. Napakgang iyang paglarga, wala na dayon. Bantog di ay, kaya bilang kahikuan daw dito, nagubat.
Naon niya kung dayon to si pastor, diting siya dito. Damay siya dito. Ina na ang Ginoong Dios nga na yung mga tingwa sa itong ginabuhi, mga butang atong gitinguha or mga lugar na gusto nang adtuan. Kadili tayo ba sa Dios? Kadili pa siguro saktong panahon. Kanay mga lugar nga gidikan ta sa Dios na pag-adto. Oh, o dili gid daw dapat madto. Sa mga butang, mga lugar nga gabatuan sa Ginoo adto ta. Sayo sa naitabo ni Jonas, nakabalaway na siya. Pero nga ito, magyabot siya sa Ninibig. Huwag man siya choice. Gitulod siya sa isda, dito siya giluwa. Eh mo, magitinguha sa Ginoo. Mahitabo, giplano sa Diyos. Malangan lang, tungod sa atong pag-disobey. Pero dito, kaya mo tabalulong. Pero nakasinati, nagitinulong di Mayo. Di magito siya makatilaw o kagutom. Eh gutom, tuloy makatulong adlaw siya kaon. Di na kasi natin siya kagutom. Kapag ngayon, siya tabang sa Ginoo nga Lord, murang mamatay na gigulan eh. O di ba, nung tato niyo masinatihan kung ni-obey siya sa Ginoo. O, same sa ato, na yung mga sitwasyon kaya na agkalangay ang plano sa Diyos sa itong ginabuhi. Tungod kay, wala man na nakatuman. Wala tanyad to sa gusto niya paatuan. Ikaw upat, sakto nga trabaho. Dili na tanang opportunity gikan sa Ginoo. Nay, sakto nga trabaho, right work. Kung gusto na to ang buhi nga presensya sa Dios, motrabaho kita uban kaniya. Ang iyang saad nga mag-uban ka na to hangtod sa kahangturan nagdepende sa atong pagtuman sa iyang bando o paghimo og mga disipulo. Kinahanglan ang atong mga panan-awon o ginabuhat sentro sa iyang gusto mahitabo dinhi sa kalibutan. O kung asa man nagibutang sa Ginoo, unsa man nato mga panginabuhian karon, iplastar na sa Dios. Amen. So kung gitangtang ka man sa trabaho or naundang ka, na ikabubuton ang Dios. Ang padaya mong na ang balang espiritu na discernment nga mahitabo na example na kay nakada na sa trabahoan pero murag dili na nimo kabati ang kalipay. Kabati na nimo ang toxic ala pag-undang. Kaya murag dili na para sa inyo. Kaya ang sakto nga trabaho nga ihatag sa Dios, ihatay niya ang tanan. Dili ni siya makahimo ka na bitaw may mga compromise nimo ang higayon para sa Dios. Ang sakto nga trabaho nga ihatag sa Dios sa imo, makatahatag ka higayon para sa Dios. Kay naa diha ang iyang presensya. So kung asa ito ang presensya sa Dios, adunay kalipay, kalinaw ug katagbawan. So dana, kung naa ka sa mga sitwasyon, mga higayon nga murag dili nimo pabor, pamalandong sa Dios. Kung naa ka sa saktong lugar o naa ka sa saktong trabaho. Kasi dili na mao ang gining niya sa Dios sa imuha. Diba, usahay natay mga gitinguha ang mga trabaho pero dili na to kakuha. Kulat lang siguro ta. Kasi dili pa mao ang saktong higayon. Kaya tanang butang giandaw na sa Dios ang tanan. Tanang butang nga atong gitinguha sa tanang kabalo ang Dios ni ana. Ug iya nagiplastar ang tanan. So kung sa grabe na atong paningkamot, grabe na atong pagkikayod bitaw mo wala ka manggihapon. Balikan nato ang atong kaugalingon ug reflect. Lord, naapa ba ko sa eksakto? Naapa ba ko sa eksakto nga kuan kanang posisyon sa mong kasing-kasing? Kasi wala pa na eksakto ang atong bitaw dili pa fully matured ang atong kasing-kasing dala nga putang mo na wala pa nagyatay sa Ginoo. So dili pa eksaktong panahon. Kaya ang tanan nga gibuhat sa Dios maayo. Ang tanan iyan ang giandam ng daan. So nagkadaiya man ang atong sitwasyon, nako man kasi sitwasyon kung wala pa naman nakuha ang imong gitinguha. Or nanaba ka sa sitwasyon nga Lord, giampo ko naman sa una, ako nang nasinati karon. Tanang tanan gikan na sa Dios. So atong susihon kung sakto ba ang posisyon sa tong kasing-kasing. Sakto ba ng mga tao nga naa sa atong palibot. Kadungdong din ko dani nga magulat sa saktong tao. O mga young people, ay lang mo guna-una. Normal man ang natay bation. Pero ato lang di ba nangin sa Ginoo nga Lord, mao ba niyang saktong tao? Di ba mga young people?
Munang uban nga daghan mga separation nga nahitabo tungod kay wala nang kaulat sa saktong tao. Nagsigig pangita sa kuan, right, Mr. Right or Miss Right. Before na mangita ni Mr. Right or ni Miss Right, ato sa gimbutang ato kaugalingon nga mahimutang right. Mahimutang righteous, tubangan sa Dios. Na mura ginayang gitinguha. Sa atong pagkinabuhi dahil sa matag adlaw kinahanglan ang atong pangitaon ng presensya sa Dios. Kay klaro kay gibutang diha sa presensya sa Dios walay nakulang. Aduna ang kalipay, kalinaw ug katagbawan. Tanan atong gitinguha ana sa presensya sa Dios. Same punta ang atong kinabuhi sa tanaman sa Eden. Inana ang gitinguha sa Dios sa tuwa. Muna yung gidisinyo sa tao nga magdungala sa tanan niyang gibuhat. Abang dili man gusto ang mayawa nga mahitabo na. Dili siya gusto nga magpabiling malipayon ang tao uban ang Dios. Kung nangita siya pumagi nga bupunta. Ay mga panahon nga tagaan ng distraction. O nanasakton atong heart. Nata sa saktong lugar. Pero di usahay natin wala ta sa saktong emosyon. O di ba? Usahay na na, itagaan na niyang distraction. Aron dili na to masintro na ang presensya sa Diyos mo yatong gitinguha. Aplikar ng mga pangutana. Unsa na to paghibalo nga puno kita sa presensya sa Diyos. Moto, basta na ang kalinaw, kalipay, o katagbawan. Sure na ang presensya sa Diyos. Unsay makawala sa buhi nga presensya sa Diyos sa atong kinabuhi? Ang sala yun. Kung magpabilit ta diha sa paginabuhi sa sala, mawala din ni maya sa Diyos sa tuwa. Kaya ang sala mo yung hinungdan na nahimulag ang tao gikan sa Diyos. Kung gibadala sa Diyos sa Jesucristo para makilusan nato. Amen. Ugunta naway natunan kaya ako daghang bugog natunan din nga importante gid ang presensya sa Dios. Sa matag adlaw sa atong kinabuhi, namatay mga gibang tinguha. Natay gibang aim nga mga pangandoy sa atong pamilya, sa atong kaugalingon, sa atong pag-eskwela, o sa atong posisyon, o unsa pa natin ang atong gi-desire. Atong gingunahon ang presensya sa Dios. Kay kining tanan idugang ra sa Dios. Dili ra na mamatagdan nga matingaka na lang magpuyo na ka sa mga butang kay mong giapo sa inyo. Ang magbuntag sa tanan, to God be all the glory and honor. Thank you.